Samantala, isinusulong ng iba't ibang organisasyon sa sinasagawang Global Platform for Disaster Risk Reduction sa Geneva, Switzerland ang pagpapatatag ng sektor ng agrikultura laban sa mga sakuna. Ito'y para matiyak ang supply ng pagkain lalo na sa panahon ng kalamidad. Si Clazel Pardilla sa report. Hindi lamang buhay ang nawawala tuwing humahagupit ang sakuna. Sapul din ang sektor ng agrikultura na pinagkukuhanan ng pagkain at pangunahing hanap buhay ng higit 2 bilyong tao sa Asia-Pasipiko, gaya ng Pilipinas. Sa Global Platform for Disaster Risk Reduction sa Geneva, Switzerland, itinulak ang pagpapatatag sa sektor ng agrikultura laban sa mga kalamidad. Kabilang dito ang paggamit ng teknolohiya sa produksyon ng pagkain. That is not just the one specific issue that we need to look at because that goes together with the water management practices. It goes together also with the application of science and technology in terms of understanding how crops can be made more resistant. Sa presentasyon ng Food and Agriculture Organization sa side event ng GP 2025, sinabing papalo na sa 3.8 trillion US dollars ang nasira sa agrikultura dahil sa mga kalamidad sa nakalipas na 3 dekada. Kaya mahalaga na mabawasan o mapigilan para matiyak ang akses sa supply ng pagkain. And that is the 6th year in a row of a rising need. And we also found that weather extremes were the main driver in 18 countries, with almost 100 million people in high levels of acute food insecurity. Ibinahagi ng Department of Science and Technology sa global community ang mga hakbang ng Pilipinas pagdating sa forecasting at early warning system na mahalaga para mabawasan ang pinsala ng kalamidad. Exposure characterization hazard mapping so that you can develop impact-based forecasting before the hazards would occur, and you monitor the possible hazard and the trigger to communicate, and then you rapidly estimate the impact if that hazard happens. Sa website ng DOST, makikita ang agri-weather na gumagabay sa mga magsasaka at mangingisda. Nakikita ang temperatura at kondisyon ng lupa na mahalaga sa pagtatanim. Nag-aabiso rin sa mga weather system na maaring umiral upang maiwasan ng mga magsasaka ang mga panahon kung kailan maaring tamaan ng tagtuyot at pagbaha ang kanilang tanim. Tampok din dito ang Fisheries Advisory na nagbababala kung ligtas ang pamamalaot. If you talk about forecasting, you need to have the instruments, you have to have the analytics, you have to have the communication, and the fourth one, and very important, is the appropriate and timely response of people on the ground. Pinuri naman ng UN Office for Disaster Risk Reduction ang Asia-Pacific region sa mga disaster resilience initiative, partikular ng Pilipinas. The Asia-Pacific region has been really pushing hard the agenda forward, and a lot of the progress that we see over the past few decades is really given to the hard work that has been carried out in the Asia-Pacific region. And the reason why I want also to stress the political leadership, because last October, the government of the Philippines hosted the Asia-Pacific Ministerial Conference. Mula sa Geneva, Switzerland, Clazel Pardilla, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.